This morning no atong pagahisgutan padayon ang kining gitawag sa pulong sa Ginoong Dios og new heaven ug new earth. So it could lead us sa mao nga question karon. What is our final home? Unsa gyud ang atong final destination? Nagmatod sa uban, ang atong nga final destination is heaven. Actually, this morning parang ma-shock mo karon nga buntag tungod kay siguro bag-o kini ninyo madunggan. Actually, ang atong final destination is not heaven. Ang final destination nato is new heaven and new earth. Mura ka nung masulti ha. Naatay pang tan-awon karon nga mga verses kining giingon sa Revelation 21 verse 1. Ingon din niya din, I saw a new heaven and new earth, because the first heaven and the first earth had disappeared, and the sea was gone. And I also saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared like a bride adorned for her husband. I heard a loud voice from the throne say, See, the tent of God is among humans. He will make his home with them, and they will be his people. God himself will be with them, and he will be their God. In verse 4, actually, kaning verse 4, kining gingon diri, he will wipe every tear from their eyes. There won't be death anymore. There won't be any grief, crying, or pain, because the first things have disappeared. Naghisgot kini didto na sa new heaven ug new earth. Dili kini sa langit. Ang question, possible nga mo arise nga question. Nga naman pastor nga ginawali man na nga kining verse 4, it's all about heaven. Siguro lang no, just to comfort everyone that heaven is like this. Actually, amo mong siya na. Maumagid po niya siya. Maumagid po niya ang thought dito sa langit. But kung moingon ta o final destination, dili ang langit. Ang final destination na to dito sa bag-ong langit ug yuta. Sa new heaven and new earth. Morning gingon din niya nga nalantaw ni gipakita sa Ginoong Dios ngadto kang John. Then I saw a new heaven and new earth. Tungod kay unsa may nahitabo di ay sa chapter 20 manggod. Verse atong gisgutan gahapon no. Verse 11, Then I saw a large white throne, and the one who was sitting on it, the earth and the heavens fled from his presence, and no place was found for them. So wala na. Tungod kay nganuman unsa nahitabo in verse 10, and the devil who deceived them was thrown into the lake of fire. Start as verse 9. They marched over the broad expanse of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. Fire came from God out of heaven and burned them up. Sa lain pang translation, and burned everything. But pasabot, kining manggong 1,000, dun ay 1,000 years millennium. Ang kining 1,000 years millennium, mag-start na siya sa reigning ni Christ after sa 7 years tribulation period. After anang pagtinatakay og 666, after atong pagginukuray, after atong manglihok na ang mga tanan nga mga ribulto ug uban pa, ug pagkahuman niya ana balhugon sa tanas, ilhana nga balhog sa tanas naman, everything is totally peace. Peace for 1,000 years. Nga naman ang Ginoo mo ay mo dumala. Mauna ni ang ginahuwat sa mga Hudyo nga reigning ni Christ, nga mo reign siya, mo take over siya, pero dili gid pud sa trono ha. He will reign kauban sa iyahang mga
trono diha, dili jud sa trono kanang sa panggobernohan kay naaraman gyapon na sila. But kita mahimo na tang giya sa ilaha padayon. But naagod gyapon ang sala. Pero ang presence ni Satan wala na. Pero ang nature sa sala naara gyapon during 1,000 years millennium. Kay nga naman, dili man na sila eternal life, wala pa man na eternal life. How come nga dili na gyud sila makasala nga wala man sila eternal life? Ilang hunahuna kasing-kasing ang pitik ana sala. Munang niingon sa pulong sa Ginoong Dios after ni ana kay naka latid na manggunitanan. Unsay mahitabo? So muna no, good thing for us nga diin ang giingon mo sa Ginoong Dios nga diin, I will give you eternal life. Ang eternal life di ay kung ato yung sabton, ang eternal life, that is ma-start nimo na nakupta nimo na karon that you are reserved already for eternal life. Your name was written in heaven, nga diin ikaw reserved na ka for eternal life. Ug di na bakak munang imo na madawat dito sa rapture, dito sa pagsakgaw. Madawat nimo na sa anang panahon na, either patay ta ng panahon na or buhi, madawat na to na. Munang giingon diha sa pulong sa Ginoong Dios nga diin after ni ana mahuman ang 7 years, maputoy basihan sa Ginoo mo balik ta diri ug after 1,000 years, for 1,000 years mo reign ta kauban ni Christ. And then after 1,000 years, gug-on sa Ginoo. I-release si Satan for the last time. Tagaan siya gahom, tagaan siya katungod, mutintal sa mga huna-huna, sa mga wala pa eternal life. Mao nang gi-offer sa Ginoo. Mo na iyahang gi-cry out just to receive and believe Jesus Christ. Accept His word. Muna no ang ginawali until now. Muna giingon sa pulong sa Ginoo, si Jesus Christ na ingon, go, teach all nations. Sultihan sila about these things. Muna nagwali ang mga apostles tungod kay ang tinuod nga eternal life di ay madawat nimo na. Again, baliko na ko, karon pa lang daan naka-reserve na ka. Kay in Revelation chapter 20 verse 15, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So kita nakasulat na ta dito reserved na ta through Jesus Christ. I be accepting and believing Jesus Christ. Munang ikaw karon kung wala pa ka nakadawat-dawat na Jesus Christ as your Lord and Savior dili lang tong Ginoo lang. Kung dili manluluwas kun sa imong kalag nga diin sure na ka through Jesus Christ. And He is your Lord. Now, karon padayon ta. Ang kanang giingon diha karon nga final destination kay wala mo gud mahuman. Di lang ta dito taman sa langit. Munahaog ta. Mabitaw sa verse 6, blessed is he who has the part of the first resurrection. Kay ang resurrection nga gisgutan mao tong first resurrection of the dead didto sa rapture. Now, kung atong lang taon receive nimo ang eternal life, then mo reign ni Christ for 1,000 years, and then pagkaman niya na, gubon sa Ginoo ang kining old earth, maghimo ang Ginoong Dios og new heaven and new earth, nga diin, wala nay dagat. Imagine no, wala nay dagat. Ang naa na lang diha is the tree of life. Munang giingon sa Revelation 21. And then ang city of Jerusalem, a new Jerusalem coming down from God out of heaven. Mo to'y gisukdan sa panahon nga nag-instruct ang Ginoong Dios ngadto kang King Solomon. Nag-instruct ang Ginoo nga diin mo ni ang sukod dito na gikan sa sukod sa langit. Ug mao na nga diin ipanaog didto. And I do believe na katong mga nangamatay karon tuwa temporarily nag-enjoy dito sa kining Jerusalem sa langit. Kining gitawag og Abraham's bosom, kining gitawag og lost Eden, kining gitawag og paradise in the New Testament katong sa kang panahon ni Jesus Christ nga kawatan. Kani silang tulo, I do believe isa ni sila ka lugar. Isa ni sila ka lugar.
Munang ipanaog na siya, dat katong mga wala, katong story ni Lazaro ug ang dato, si Lazaro to sa Abraham's bosom. So si Abraham, man of faith, a father of faith, nga diin nakig-uban karon si Lazaro tuwa dito ug katong mga nangamatay nga mituo ni Jesus Christ, ilang mga kalag tuwa dito Now karon ang mahitabo diha after this earth nga gisaan sa Ginoong Dios, nagubuon niya through fire in 2 Peter 3 verse 6 to 9 nga diin gitaganan ng kini sa kalayo. And after niini maghimo ang Ginoong Dios og bag-ong langit ug yuta, diin ipakanaog na sa Ginoong Dios ang New Jerusalem. Revelation 21 verse 2, I saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared like a bride adorned for her husband. Wapo no? And then dito kana diha nga time sa new heaven and new earth, wala nay kasakit, wala nay pag-antos, wala nay kamatayon. There won't be any grief, nor crying, paghilak, nor pain, because the first things have disappeared. Katong karaan nga new heaven and new earth, nawala na. Ang kining nanay bag-ong gihimo. So wala nay sala. Nindot kayo na. So muna nga there are pastors na dili mo tuwa ni. Yes, tinuod. Meet gyud nako na siya. Dili siya motuo ni ining new heaven and new earth. Ingon siya nga gina-confuse lang nimo pastor. Actually, di mo na ma-confuse kung masabtan na gyud nato ang pulong sa Ginoo. Ang kasagaran mo gud nato ginawali about heaven, wala ta naghisgot about langit, wala ta naghisgot about new heaven and new earth. Wala ni masabti sa uban. Sildam lang ni siya madunggan sa uban. Bisan sa mga wali, sa mga Sunday schools, sildam ra kini masabtan. Bisan sa evangelism nato, sildam ra kini. Ako sa evangelism nako, sa mga follow-ups, ako rin siyang ginaisukutan nga masabtan nila ni kini. Munang ma-encourage sila nga mo reach out sa uban. Tugod kay mao din niya ang dangatan, mao din na mahitabo. Maghimo din Ginoong Dios og bag-ong langit ug yuta. Kay ang langit trono ra dito sa Ginoo. So ibalik sa Ginoong Dios ang daan nga langit ug yuta nga diin wala pay sala. Munang Ginoo maghimo sa bag-o. So I hope nga na may idea niini. I hope nga nakatabang no. Do ko na confuse karon. Okay lang na. Kaya again, moment ang giingon nga bag-o man gyud ni nga pagtulunan. So, kana lang kung naa kay pangutana, you can free to comment down below or pwede ka maka-chat sa ako for further explanation sa imong pangutana kung ara magani. So kana lang, Ginoong Dios magapanalangin kanimo. God bless you.